Nagulat si Emperor Gufiang, dahil bigla siyang nabuhay muli, makalipas ang 15 taon, pagkatapos niyang mamatay sa Tiandang Mountain. Sa kanyang pagkabuhay, ay nakita niya ang kanyang sariling statwa, noong siya ay emperor pa. Sa kasalukuyan siya ay isang estudyante sa isang paaralan ng martial arts. Sa kanyang pagkatulala ay binato siya ng kanyang guro ng panulat sa pisara na agad naman niyang nasalo. Sinundan ito ng tanong ng guro, na ilang klase ng paraan para makagawa ng ordinaryong Zuan weapon. Tulala pa rin ang ating bida, at imbis na sagutin ang tanong ay pinagnasahan pa niya ang katawan ng kanyang guro, at ikinumpara sa katawan ng isa sa 10 emperor, na si Red Lotus Empress. Sa kanyang pagsusuri ay napagtanto niya na ang kanyang guro ay isa lamang 4th level martial realm, na para sa kanya ay masyadong mahina. Nagulat ang guro nang maramdaman niyang nagawang sukatin ni Li Yunxiao ang kanyang lakas, kahit na ito ay estudyante pa lamang. Hindi na niya ito pinansin, at nagpatuloy sa kanyang tanong na kung ilan ang paraan sa paggawa ng ordinaryong Zuan weapon. Sa isip-isip ng ating bida ay isa itong pangbatang tanong, para sa kanya, sapagkat siya ay isang 9th class refiner noong emperor pa siya. At ang 9th class refiner ay ang pinakamataas na level sa pagiging refiner. Sinagot siya ni Li Yunxiao na mayroon 48 na klase ng paraan para makalikha ng Zuan weapon. Nagulat ang guro, ngunit nagtawanan naman ang kanyang mga kaklase, sapagkat nakasaad sa libro na kanilang inaaral, na maroon lamang na 36 na klase ng paraan sa paglikha ng Zuan weapon, ayon sa samalat ng libro na si Master Yang Di na kilalang expert sa paglikha ng mga weapon. Sumagot si Li Yunxiao na may pagtatanong at tinawag pa niyang bata si Yang Di dahil nakalimutan nito ang tinuro sa kanya ni Gufei yang nakaragdagang 12 paraan para makalikha ng Zuan weapon. Nagtawanan ulit ang mga kaklase niya, at sinabihan pa siyang nababaliw. Sumigaw ang guro, at pinatahimik ang mga estudyanteng nagtawanan. Pinaliwanag niya na si Emperor Gufei Yang ay hindi lamang ay katlo sa pinakamalakas na emperor kundi isa ring 9th class refiner, at totoo ang sinabi ni Li Yunxiao na may 12 pang paraan para makalikha ng Zuan weapon, bukod sa 36 na nakasulat sa libro ni Master Yang Di, subalit hindi na ito isinulat pa ni Master Yang Di, sapagkat kakaiba ang 12 paraan na ito, at hindi basta-basta kayang gawin ng kung sino mang ordinaryong refiner. Natahimik ang lahat dahil tama ang sinagot ni Li Yunxiao na kilala sa pagiging mahina sa klase. Pinasag ng guro ang katahimikan, at sinabihan si Li Yunxiao na wag lumaki ang ulo nito, dahil lamang nakasagot siya ng tama. Nagtanong ulit ang guro ng isang mahirap na tanong, at kapag nasagot ito ni Li Yunxiao, ay pahihintulutan niya itong kahit hindi na pumasok sa kanyang klase, at ipapasa niya na lamang ito. Ang tanong ng guro ay bakit kailangan lagyan ng sky crystal sand ang proseso ng paglikha ng weapon. Nagulat ang lahat dahil ang tanong ay mahirap sagutin, ngunit para kay Li Yunxiao ay madali lang ito. Sumagot si Li Yunxiao na ang crystal sand ay hindi naman daw talaga kailangan, pero naging kailangan na daw ito, dahil hindi magawa ng mga ordinaryong refiner ang pagsamasamahin ang mga kasangkapan sa paglikha. Sumang-ayon ang guro sa sagot ni Li Yunxiao at nagtanong ulit na kung bakit yung ibang refiner ay nagkakamali pa rin at hindi nakakabuo ng weapon kahit na gumamit na nito. Sinagot niya na ang sky crystal sand ay isang water type, sa makatuwid hindi talaga ito magagamit para makabuo dahil malalabanan nito ang fire element, na ginagamit sa paglikha ng weapon. Nagulat ang guro dahil nasagot lahat yun ni Li Yunxiao nang walang kahirap-hirap. Nag-walk out ang guro at nagsabi bago umalis, na gusto niyang makausap si Li Yunxiao pagkatapos ng klase. Masaya si Li Yunxiao na lumabas ng klase sapagkat nasagot niya lahat ng tanong, kaya may karapatan na siyang hindi pumasok sa klase. Naglakad-lakad si Li Yunxiao sa lugar, at hindi siya makapaniwala na ang pinakamahina niyang disciple na si Yang Di, ay isa sa pinakamagagaling na refiner sa bansa na iyon. Napag-alaman niya rin na si Yang Di ang nagpatayo ng statwa na nakita niya kanina. Natuwa siya dahil marunong magpakita ng respeto si Yang Di sa kanya. Pagtapos niyang maglibot ay nakarating siya sa Alchemy Tower, at saktong-sakto naman dahil nang niobserbahan niya ang kanyang katawan ay hindi ito nasa maayos na kondisyon, at masasabi mo talagang basura pa sa basura ang kondisyon ng kanyang katawan. Pumasok siya sa Alchemy Tower para hanapin ang kanyang disciple na si Yang Di upang masolusyonan ang kondisyon ng kanyang katawan. At kung magiging maganda ang lahat ng kanyang plano, ay sa loob lamang ng ilang taon ay maibabalik niya ulit ang kanyang dating lakas, noong siya ay si Emperor Gufei Yang pa.
Gamit ang kanyang kaalaman at mga karanasan bilang emperor, ay susubukan niyang higaitan pa ang kanyang dating lakas, at aakyatin ang pinakamataas na level ng martial arts sa mundo.